Dahil meron tayong hybrid na BYD, so hindi ko na kasi magagamit to. Ngayon, ibebenta ko na siya. So itong ating Hilux is 2020 model. Ang variant niya is E na manual. Ipapakita ko sa inyo yung labas and then ituturo ko na rin yung mga ibang tips kung paano kayo titingin ng magandang klaseng sasakyan na gusto nyong bilhin, lalo na kapag segunda mano. So itong ating Hilux na 2020, ito'y merong ceramic coating na gawa ng 4AM crew. Kaya pansinin nyo rito, makintab yan at parang bago yung pagkaputi niya. Mapapansin nyo dito sa ilalim, pati body color ng ilalim niya, malinis, kulay puti pa rin. Ang hirap i-maintain ng ganyang puti. Kahit dito, makikita ninyo na yan body color. Ayaw ko may pa-undercoat dahil nga mapipinturahan yung body. Yung side sa ilalim, ganun din, malinis din. So kaya hindi ko muna siya ipinapa-undercoat. Pwede siguro, pero gusto ko yung chassis lang. Kasi yung chassis lang naman ang magkakalawangin eh. So ito, 6 years old na. At makikita nyo naman, maganda pa yung physical appearance niya. Kaya ako binili to dahil gusto ko na kargahan ng motor sa likod. Nang pumunta ako sa Kerry Boy, ito yung Kerry Boy. Kerry Boy yung brand niya. Alright, ayan So, ang tawag dito ay bed cover. Bala ko sana ipatanggal. Tinanong ko yung price. Ang halaga pala nito is 80,000. Nanginayang ako. Ganito yung itsura niya. Ayan May ilaw yan dito. Sa gabi, maliwanag yan. And then, pwede mo siyang iangat. Ayan Para pag may ilalagay kayo. Pero ang motor is hindi kasya dito sa taas na yan kasi kalibil lang ng bubong. So hindi ko na siya tinanggal kasi mahal pala, 80,000. Ang e-variant, ang stock nito is wala talaga itong rear bumper at walang sideboard na ganyan, step board. At walang bed liner sa loob. Ito siguro kaya hindi nilagyan ng bed liner dahil masisira yung bed liner niya dahil uukaan ng pinaglagyan ng materyales nitong ating cover na to. Ang kagandahan dito, isang pindot mo lang ganyan, bababa na siya. Patayin lang natin ang ilaw. Tapos, safe na yung gamit nyo na mabasa. Alright? O, diba? Napakasimple lang. At ang gulong niya is makakapal pa. So, ang balak natin dyan, i-upgrade natin. Kaya lang nanghihinayang pa naman ako. Gusto kong ipamags yan. Gusto ko siyang pudpudin muna bago ko siya palitan ng bagong gulong at ng i-upgrade ng mags. So, dito sa makina, ito puti ang color. Pero kung papansin ninyo, napakaganda, ang linis. Ang pag-maintain lang naman ng sasakyan is madali lang, Naniniwala kasi ako na ang iyong sasakyan is reflected to your personality. Kung malinis ka sa sasakyan mo, malamang sa sarili mo, malinis ka rin. So makikita nyo dito, pag tumingin kayo ng segunda mano sa sasakyan, kung mataas ang milyahe or tampered, mapapansin nyo na agad dito. Pansinin nyo itong coolant reservoir na to, dapat ito ay maninilaw na kapag mataas yung milyahe. Ito yung isang indication na mababa ba yung milyahe niya. Dapat kung kayo titingin, depende sa edad. For example ito, 2020 model. So 6 years pa lang siya or mag-6 na taong pa lang. Dapat yung itsura ng makina niya at ng body niya is akma doon sa milyahe niya. So ayan, ito yung side skirt na sinasabi ko. Ito ay naka Euro Class. Magandang brand yan pagdating sa mga pag-upgrade nitong side step board. Tapos dito sa harapan, ang nabago na nga pala natin dito is siyempre yung busina. Naka-boost horn yan. Ayan, kulay orange. And then, ang ating headlight, park light, naka-LED yan. Tapos ito projector headlight. At ang kagandahan dito, napalitan din natin ito ng Jimmy super white na fog light. Maganda to sa gabi. Napakabuo ng ilaw nito. Sa loob naman, ang na-upgrade na natin, ayan, naka-black interior siya. Maganda. Ang halaga nito is 11,000 pesos. Tapos ito ay 1,000 ang isa. Dati itong tela, marumihin, nilabang ko muna. Tapos saka ko siya pinal-leather. Kaya inabot siya ng 15,000. Ito din yung itsura niya sa likod. May vlog naman ako niyan. Ang gumawa nito is Set Avenue ng Project 6 Quezon City. And then, yung mga pedal, nilagyan natin na accessories. Mga ilaw sa kesame, yan. Mga super white, maliwanag. Tapos steering cover. Ito, binili lang natin to sa Blue Up. Yung mga accessories nito. Kung titingin kayo ng sasakyan, pagbukas nyo ganyan, dapat may ilaw yung airbag. Yan, saka mawawala. Ang maiiwan lang dapat dito is check engine. Pero pag binuhay mo, dapat ilang segundo pa lang, mawawala na yung check engine.
Yan, di ba? Ito naman, in-upgrade natin ng KU Just J ng Pampanga. 10.1 inches to na Apple CarPlay na head unit. Napakaganda. Tapos, kapag manual, malalaman nyo na palitan na yung clutch disc niya, yung cambio, kapag matigas na yung clutch. Ayan. Ito naman, hindi pa. At saka malalaman nyo na laspag yung sasakyan dito pa lang sa cambio. Itong cambio natin, parang suha pa yung itsura niya. Ganun din yung steering wheel natin. So kahit na kinuberan ko to, ito naman is may upload ako nito sa Blue App na inilagay ko to nung isang araw lang. Mapapansin nyo kahit ito may cover, dapat dito, makikita nyo dito, ganun pa din, parang balat ng suha. Kasi dito lagi nakahawak yung driver kapag nagdadrive. Kung mataas ang milyahe nito, mag-i-indicate yan na pudpud na. Ito, wala pa. At saka, ayan o, diba? Parang suha. Dapat to kikintab. Tapos ito dapat, kung mataas ang milyahe nito, mapupudpud na yung mga pindutan yan at saka yung mga sulat. Ayan. Ito, sariwa pa. Saka ito, dapat to steady ganyan, matigas. Yung iba kasi, pag ginanya mo, pumapaling na doon, pumapaling na sa ganyan. Diba, napakaganda. Protected na din tayo ng pagdadrive natin. In-upgrade ko na yan ng dash camera. Ito, recorded to, pero dito, kapag umatras ka, yan o, makikita na agad yung likuran. Dalawa yan, saka dito. Laking bagay. Ito nga pala, upgrade ko na din to. Ayan, ang tawag dito ay rain visor. At saka itong step seal. Tamo, naka-JR Sports pa. Diba? Tapos ito, naka-deep dish matting. Isang set yan. Mas maganda yan, no? At protected tayo sa dumi para hindi magdumihin ang inyong flooring. Maganda. Tapos, pansinin nyo to. Dapat isa-isahin nyo to. To Toyota na nakasulat. Ayan. Lahat ng salamin dapat merong ganyan. Indication yan na hindi pa siya nababangga or hindi pa napapalitan ng salamin. Intact pa yung salamin niya. Ayan, Toyota. Tapos dito, ito pa rin Toyota. May sticker pa nga ng DNR. Ibaba na natin tong hood. Ayan. Intact pa yung conduction sticker niya. Harap at saka likuran. So ayan yung likod. Napakasimple lang ng Hilux na ito. Ito, stock na to sa E na chrome yung handle nito. Kasi yung J variant nito, kulay itim yung handle cover nito. May sticker pa nga. And then ito yung sinasabi ko, Toyota. So ayan yung Toyota. Naipakita ko na sa inyo itong ating 2020 Toyota Hilux E na manual. Ang odometer reading niya ngayon is nasa 68,000. Ang presyo nito sa labas is nasa 900 pa, 850. Pero ito, ibebenta ko ng 800,000 pesos lamang at negotiable pa yun ng konti. Huwag nyo lang akong baratin. Ang Toyota Hilux, pag binili nyo ngayon, 5 years from now, mabibenta nyo pa to ng mataas. Ang Toyota Hilux is isa sa matigas sa resale value ng mataas na appraise pagdating sa bentahan. Alam nyo naman, ang Hilux, isa sa pinakamatibay na pick-up. So sa mga gustong mag-avail o gustong bumili, bibigyan ko kayo ng 1 month personal warranty. Napapatunayan ko sa inyo na quality itong aking Toyota Hilux. PM lang, madali akong kausap.